Bumiyahe kami from Cavite to Makati at kasama ko nga si Daddy Gerald at si Gray Gray dahil tanggap ko ng bit-bit ko na yan dalawang yan palagi. Charot. Napakainit nga nung araw na to at nakalimutan pa naming magdala ng payong. Tinamad na kaming balikan kasi nandito na rin naman kami sa may underpass at hindi na kami maiinitan dito. Ito nga yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Makati, lalo na para sa katulad ko na takot makipagpatintero kapag tatawid ng kalsada. Hindi nagpakarga si Gray Gray pagbaba namin sa hagdan pero mukhang napagod siya. Kaya buti na lang gumagana yung escalator dito. Nung dito pa kasi ako nakatira sa Makati dati, parang lagi na lang sira yung mga escalator nila dito. Meron naman kailangan asikasuhin si Daddy Gerald sa bangko, dito lang din sa hilera na to, kaya sinama ko na lang si Gray Gray papasok nung building. Buti nga mababait yung mga guard dito, hindi naman ako pinagbawalan na isama si Gray Gray paakyat. Kaya pala kami nandito sa Makati ay kailangan kong magpasa ng OR para dun sa isang brand collab na ginawa ko few months ago. Nabayaran naman na nila ako pero kailangan daw talaga nila nung hard copy mismo ng OR. May ibang brands kasi na pumapayag na yung pipicturean mo lang okay na. Pero may mga brands talaga katulad nito na kailangan mong ipasa sa kanila yung mismong OR. Tapos babalik pa ulit ako next time kapag ready na yung 2307 pero tatry kong itanong kung pwedeng soft copy na lang ibigay nila sa akin. Sobrang saglit lang kami dito, mas matagal pa yung binyahin namin kesa sa pinunta dito. Tingnan nyo naman to si Gray Gray, talagang hila-hila niya yung water bottle bus niya. Hindi lang yan basta laruan mga moms ha, inuminan talaga yan. Sa Glorieta kami sana magla-lunch pero naisip namin dito na lang sa Ayala Malls, Manila Bay para mas malapit na lang sa amin. Friday kasi niyan at alam nyo na baka mamaya maabutan kami ng rush hour at matraffic pa kami. Hanggang dito talaga hila-hila pa rin ni Gray Gray yung water bottle bus niya. Dito kami kumain sa may Fohowa, hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko. And dalawang restaurant pala yung nandito, yung isa may Thai naman. Thai cuisine daw yung isa, tapos yung isa naman Vietnamese. Hindi kami madalas kumain sa mga ganito, pero paminsan-minsan try din natin para maiba naman, 'di ba? Hindi ko na matandaan yung pangalan ng mga in-order namin kasi bukod sa mahirap bigkasin, matagal na tong vlog na to, ngayon ko lang naalalang i-edit. Pero masasarap naman yung mga in-order namin, pasok sa panlasa namin, and parang wala naman siyang pinagkaiba sa mga Pinoy food. Ito naman yung food na in-order ko para sa amin ni Gray Gray and hati na kami dyan. Madalas kasi hindi naman nauubos ni Gray Gray kapag in-order ko siya ng separate na sa kanya, so ako lang din yung taga-ubos. Approve naman daw kay Gray Gray yung in-order kong pagkain niya. Nakita rin pala namin sa menu nila na meron sila ng mango sticky rice and curious talaga kami dito kaya nag-order kami. Nagvi-video pa ako pero si Gray Gray hindi na makapaghintay kahit na yung ice cream lang naman ang gusto niyang kainin dyan. Hindi pa nga kami sure noong una kung ilalagay ba tong gatas kaya nag-google muna kami. Nagustuhan to ni Daddy Gerald kasi mahilig talaga siya sa mga ganyan, yung mga kakanin. Ako naman hindi masyadong mahilig sa mga ganito pero tinry ko rin kasi na-curious din talaga ako. Ay, hindi siya matamis, no? Walang pinakalasa yung, kapag ito lang yung kinain mo, walang lasa. Parang suma na hindi matamis. Ganun yung suma na dito.